kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Armed Forces of the Philippines, ahensyang tagapagpanatili ng kaayusan at tagapagtanggol ng mamamayan. Pero paano nito gagampanan ng katungkulan kung salat sa kagamitan at inaakusahan ng katiwalian? Sa isang natatanging pagtatanghal, kamustahin ang kalagayan ng tatlong sangay ng sandatahang lakas at busisiin kung saan napunta ang pondong inilaang magpapabago at magpapaangat sana sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Mula sa lupa, karagatan hanggang sa himpapawid. Ito ang Reporter's Notebook, Ahensya SAT, Armed Forces of the Philippines. Sila ang inatasang magtanggol sa ating bayan. Pero paano nila magagampanan ang kanilang katungkulan kung luma at depektibo ang kanilang kagamitan? Nito lang nakaraang linggo, isang UE-2 helicopter ng Philippine Air Force ang nadisgrasya. Pabalik na raw ito mula Cavite nang biglang tumigil ang makina nito. Bumagsak ang chopper sa Taytay, Rizal. Maswerteng minor injuries lang ang tinamo ng mga sakay nito. Narito lang ako, hindi ako makalapit, baka magsilab eh. Nagpaikot-ikot na gano'n, pagbaksak eh, gano'n ng gano'n eh. Mula taong 2000, maraming helicopters na ng Philippine Air Force ang nadisgrasya. Halos isang dekada na nakakalipas, sumalpok ang isang rescue helicopter ng Air Force sa isang bundok sa Palawan. Lahat ng sakay nasawi. Ang UE na sinakyan ni dating PHIVOLCS Director Raimundo Punong Bayan. Ang chopper na nag-crash sa mga kabahayan sa Lapu-Lapu, Cebu. At ang sinakyan kong UE patungong San Jose, Nueva Ecija, bumagsak sa bundok ng Mount Williams noong 2003. Ang lahat ng ito, tanda ng kalumaan ng mga ginagamit na sasakyan ng militar sa himpapawid. May ibang pakay kami noon sa Lanao del Sur nang masaksihan ng Reporter's Notebook ang pag-aagaw buhay ni Sergeant Flores, isa sa mga nagpapatrol noon sa kabundukan. Bigla umanong nawalan ng malay at nangumbulsyon si Sergeant Flores habang nagpapatrol. Dahil hirap silang bigyan siya ng agarang lunas, nagdesisyon silang dalhin ito sa ospital. Ang problema, sira ang rescue chopper na dapat re-responde sa kanila. Makalipas ang mahigit 2 oras, narating namin ang ospital. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Sergeant Flores. Saksi ako sa pag-aagaw buhay ni Marine Corporal Angelo Abeto, 2 taon na nakakaraan. Malubha mga sugat sa engkwentro at kailangan siyang mailikas kagad mula Basilan papuntang Zamboanga. Pero 4 na oras nang lumipas, walang chopper na rumisponde kay Abeto. Para ibailan, yun ang isang option natin. Sa ngayon na negative talaga yung chopper. Kaya kailangan Isang helicopter ng mga Amerikanong nasa Zamboanga noon ang tumulong. Pero hindi na siya umabot pa ng buhay sa ospital. Isinisigaw lamang ng mga insidenteng ito ang matagal na at nananatiling limitasyon ng sandatahang lakas, lalo na sa mga sasakyan at kagamitan. At kung paano nito naapektuhan ang operasyon ng ating mga kawan.
Sa isang maliit na kampo sa Lanao del Norte, pinaka-iingat-ingatan ang mga kanyong ito. Kahit na mas matanda pa sa kanila, umuubra pa raw na pantugi sa mga rebelde at terorista. So itong kanyon natin, ano pa ito, Second World War, mga 1945, yung kanyon natin, panahon pa ng Hapon. Sa sobrang luma ang ilang parte nito, pinalitan na. Dekada 80 pa nang huling palitan ang barel o daanan ng mga bala nito. Pero ang mahalaga raw ay pumuputok pa rin ang kanilang mga kanyon. Kaya lang, dahil mahal raw ang bala, ang pagpapaputok nito kailangang tipirin. Kasi ang bala natin may kamahalan 30,000, 31, 32, ganun ang price bawat isa. So kung makaputok tayo ng mga 5, imagine, kaya na yun. Kaya minimize ang kuha natin kung walang normal mo lang yung ma-encounter natin. Napansin din namin ang sisidlan ng mga sundalong ito. Pero nang aming tanungin kung saan ito nanggaling, binili namin to sa unit namin. Army company na nag-produce nito. Bali, individual namin ito ang ginagawa sa unit namin Galing sa bulsa namin to. alagang-alaga din nila ang kanilang mga baril na niluma na ng panahon. Bali panahon pa ito ng Vietnam War. Hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagamit namin. Nung pumasok ako sir 1983 ng sundalo, hanggang ngayon, M16 pa rin. Ilang beses na rin napalitan ang baril ng mga baril, pero di tulad ng kanyon na kahit papano'y maaasahan pa, hirap na itong makatarget. Kaputok sir, pero hindi ka makatama kasi yung bala sir, pag ganyan-ganyan naman sir, lumuwang na yung butas sa baril niya sir. Tiyagaan natin kung anong binibigay. Basta die hard lang tayo sa armed forces. Ganyan lang. Unity lang. Kahit luma yung baril, basta lumalaban ng sabayan. Nabigyang kasagutan na sana ang mga problemang ito ng maisabatas ang Republic Act 7898 o ang AFP Modernization Act noong 1995. Layunin nito ang pagbabagong hulma ng AFP pagsapit ng 2010. Ito pong nakalipas na 15 years, paano niyo po siya i-assess? Kontento ho ba kayo? It was a dismal failure. Of course, the failure is accepted sapagkat kulang ang pera, pondo talaga ng gobyerno dahil marami rin ibang pangailangan ng ating mga mamamayan Pagkakataon ng araw sana ang AFP Modernization Program upang mapaunlad ang ating hukbong sandatahan. Minsan na rin binansagang pinakamatipid sa buong Southeast Asia ang ating armed forces. Kaya nga mga second-hand equipment lang nabibili natin dahil yun lang ang kaya nating ibili. Yun lang ang purchasing power natin. Kaya bumibili tayo ng mga pinaglumaan ng South Korea, pinaglumaan ng Thailand, pinaglumaan ng Vietnam. Kung nga, nalulungkot nga ako, pati Vietnam, bumibili na rin tayo sa Vietnam samantalang we're far ahead of Vietnam 40 years ago. Dahil raw kasi sa kagipitan, sapat na ang may mapagtiyagaan kaysa walang magamit sa kanilang operasyon. Sa kabila ng peligrong araw-araw nilang sinusuong, ang hiling ng mga dekalibre at makabagong kagamitan para matugunan ang kanilang misyon, pangarap pa rin. Kami yung unang naapektuhan dahil tuwing akyat mo sa barkong ganito, alam mong 60 anyos na yung edad. Sa tingin mo ba itong humabon kayong tumawid sa ocean? Bridge House, who's on duty?